Hoy, hindi mo ba nakikitang pabalik na ako? Iurong mo yan. Opo, 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 Kuya Wu, iuurong ko na po ngayon din. Babe, bumili ulit ako ngayon ng ilang bagong laruan. Subukan natin sa bahay ko mamayang gabi. Dapat dahan-dahan ka lang sa susunod. Masyadong marahas nung nakaraan. Muntik na niyang mapansin. Hayaan mong malaman niya. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Buhay kita. Shuki Ui. Hindi ba't may trabaho ka ngayon? Bakit ka nasa kotse niya? Bakit mo ako tinuturo? Ha? Ikaw pala. Yung hampas lupang boyfriend ni Shuki Ui. Iurong mo na agad yan. Loser. Bakit? Bakit kahit anong sipag ko sa trabaho? Sama-sama pa rin ang girlfriend ko sa ibang lalaki. System ng kasipagan. Matagumpay na naikonekta. Magandang araw, Master. Naka-activate na ang 10,000 beses na multiplier. Ang sahod ni Master para sa buwang ito na 3,000 yuan. Matapos ang 10,000 beses na multiplier, ang aktual na pumasok sa account ay 30 milyong yuan. 30 milyon. Ako. Ang sahod ko sa isang buwan, 30 milyon. Bigla akong naging mayaman. Hoy, kung wala ka nang sasabihin, iurong mo na agad yan. Anong klaseng ugali sa trabaho yan? Isusumbong kita. Naku naman. Wang Neng. Tayo ka riyan. Teka, anong ginagawa mo? Ha? Residente siya, dito sa Century Garden. Humingi ka na ng paumanhin sa kanya. Umalis ka nga, sa lalaking tulad niya. Dapat pa ba akong magpakumbaba? Karapat-dapat ba siya? Naku naman. Pinagsasabihan lang kita. Ang mga bonus natin, nakadepende lahat sa mga residente. Ha? Binigyan ka pa nga ng kumpanya, ng bisikleta. Kung magpapatuloy ka sa ganyan, ang bayad sa bisikleta na yan, pababayaran ko sa sarili mong bulsa. TSK. Pera lang naman pala. Ikaw. Sige, sige, sige. Ikaw talaga. Antayin mo na lang na kautasan ng kumpanya ang sahod mo. Wow. Oy. Tingnan mo yung sa likod, yung kotseng yun. Rolls Royce. Hindi kayang bilhin ng ordinaryong tao yan. Pangmayaman lang talaga. Ang mahal siguro niyan. Kasya ng pambili ng 3 o 4 na po ng kotse ko. Buge, naniniwala ako na balang araw makakabili ka rin ng Rolls Royce. Ang ganyang kotse, kung hindi ka ipinanganak na mayaman, hindi ka magkakaroon niyan habang buhay. Gantimpala ng kumpanya, isang bisikleta para sa host, system ng kasipagan. Nag-trigger ng 10,000 beses na kritikal na tama. Pagbati sa host, nakakuha ka ng isang Rolls Royce. Ang bisikleta ko naging Rolls Royce. Hindi kaya ito ang kotse ko. Sana nga. Buge, pasensya ka na talaga. Itong si Wang Neng, bago lang siya rito, walang kaalam-alam sa patakaran. Mamaya, pagsasabihan ko siya ng maayos. Yung Rolls Royce sa likod. Kaninong mayamang tao kaya yon? Bakit hindi ko maalala na may ganyang tao dito sa subdivision natin? Sa subdivision natin, parang walang nagmamayari ng Rolls Royce. Maganda nga ang kotse, pero bastos naman ang may-ari. Ay parada ba naman ang ganyan? Sa tapat ng gate ng subdivision, walang konsiderasyon. Haze, huwag mo namang sabihin yan. Paano kung may emergency lang siya, kaya bumaba muna para asikasuhin? Sino ba namang walang emergency, di ba? Tama si Wuge. Hoy, ialis mo na agad ang kotse mo. Nakaharang ka sa kotse ko sa likod. Nakaharang sa kotse mo. Ibig mong sabihin, yung Rolls Royce sa likod ay sa iyo. Ha? Wang Neng, bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang problema mo? Alam kong, gustong-gusto mo nang magkakotse. Pero kung wala kang pera, huwag ka namang magpanggap. Anong nagpapanggap? Ang totoo naman talaga, nakaharang kayo sa kotse ko, tapos kayo pa ang galit dyan.
Naku naman, ito. Sa iyo talaga ang kotseng ito. Kotse mo talaga ito. Oo. Paano mangyayari yun? Isa ka lang namang born sa subdivision. Paano ka naman magkakaroon ng Rolls Royce? TSK. Babe. Hindi ba sabi mo sa akin, wala siyang pera, ha? Walang pera pero naka Rolls Royce. Wala talaga siyang pera. Ang mga binibigay niyang regalo sa akin, hindi man lang lumalagpas ng 3,000 yuan. Pinahamak mo talaga ako ng gusto. Ang mga katulad niya, ang daling tirisin, parang langgam lang. Anong gagawin natin ngayon? Baba. Bumaba ka na bilis. Humingi ka ng tawad kay Boss Wang. Bilis. Wow. Ito na ba talaga, ang Rolls Royce? 10,000 beses na multiplier. Ang bisikleta, naging Rolls Royce. System, ang lupay mo. Wang Neng. Hindi ko talaga alam na, mayaman ka palang tagapagmana. Ano pa ba ang kailangan mo? Kung sa bagay, tungkol sa nangyaring ito, may kasalanan ka rin naman, di ba? Kung sinabi mo lang sana sa akin ng maaga, na mayaman ka pala, hindi naman ako aabot sa ganito. Hoy! Yung kotse sa harap. Tabi ka nga riyan, bilis. Ikaw, ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Iurong mo nga yang nasa harap, nakaharang ka sa Rolls Royce ni Boss Wang. Sige, 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 bilis. Nakakainis na, ah. Teka, Wang Neng, hindi pa ako tapos magsalita. Itaas mo ang bintana, Wang Neng, hintayin mo ako. Boss Wang, boss, hintayin niyo ako. Kuya Wu, hindi pa ako nakakasakay. Kuya Wu. Dapat maganda ang serbisyo sa bawat residente, Kuya Lee. Ay, Bro Wang, halika, halika, halika. Upo ka muna, upo ka. Huwag na. Bro Wang, yung nangyari kanina, ako talaga ang naging bulag at hindi ka nakilala. Sana naman ay magpakumbaba ka at patawarin ang tulad ko. Huwag mo na akong patulan. Hi. Dahil nakikita ko namang marunong ka namang makisama. Sige, kalimutan na natin yun. Tol It's, ayos ba? Ang masahe ko, ayos naman. Tol It's, yung Rolls Royce mo. Nandoon pa ba sa subdivision? Oo, nandoon. Bakit? Tol It's, pwede ba? Kaming magkakatropa na sumakay doon. Sa tanda namin ito, hindi pa kami nakakasakay sa Rolls Royce kahit kailan. Gusto lang namin magpa-picture para may post sa social media. Pang flex lang. Walang problema. Ipaubaya niyo sa akin ang kotse. Bantayan niyo ng maigi, ha? Naku. Copy. Magpapadala agad ako ng tao riyan. Sabi ng may-ari ng Unit 504 sa Building 3. Sira raw ang aircon nila. Pumunta ka roon at ayusin mo. Sige, pupunta na ako ngayon din. Kuya Lee. Narinig ko na ang bonus natin. Ay nakadepende raw sa magandang feedback ng mga residente. Tama. Kapag mas marami silang magandang feedback, ang bonus natin ay mas lalaki rin. Si Xiao Zhang sa team natin, noong nakaraang buwan, sa bonus pa lang, nakakuha na ng 30,000 yuan. Kung ganoon, ang trabaho sa 504, iwanan mo na sa akin. Kuya Lee, huwag niyo akong agawan dito, ha? Tol It's, hindi ko akalain na, kahit napakayaman mo na, mahal na mahal mo pa rin ang trabaho mo. Syempre naman, sa susunod, kapag ang mga residente ay may kahit anong problema, tawagan niyo agad ako, sa unang pagkakataon. Ako ang lulutis niyan. Dahil mayroon akong system ng kasipagan, kung ang bonus na ito ay mag-multiply ng matindi, ang buwan ng sahod ko ay aabot sa 100,000,000, hindi ba? Napakainit. Sira ang aircon sa bahay ko. Kuya Wang, sumunod ka na sa akin sa loob, para ayusin ito. Sige.
Walang malaking problema. Kailangan lang dagdagan ng frien. Gaano pa ba katagal yan? Mamaya kasi kailangan ko pang magpatuloy sa pag-yoga. Sandali na lang ito. Miss Yang, ang ganda ng katawan mo. Yoga teacher ka ba? Hindi naman. Gusto ko lang talaga. Mag-ensayo kapag may oras. Sige. Kuya Wang, kanina ka pa nag-aayos dyan. Uminom ka muna ng tubig. Ay. Pasensya na talaga. Nawalan lang ako ng balanse. Ayos lang, walang anuman. Tsaka, basang-basa na rin naman ako, ng pawis kanina. Sakto, maliligo na muna ako. Kuya Wang, ituloy mo muna ang pag-aayos. Sige. Hala. Ayos na. Wow. Miss Yang Xiaojia, yung aircon mo, maayos na. Maraming salamat, Kuya Wang. Hala, nakakahiya naman. Yung pamalit ko palang damit, naiwan ko sa kwarto, hindi ko nadala. Yang Xiaojia, ako to. Buksan mo ang pinto. Kuya Wang. Nandyan na ang boyfriend ko. Nandyan na ang boyfriend ko. Sige. Basta huwag mong kalimutang. Bigyan ako ng magandang rating. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit? Kapag nakita ng boyfriend ko, na lumabas ka rito, tapos ganito pa ang suot ko, siguradong maghahinala siya. Anong gagawin natin? Pwede ka bang magtago muna sa loob? Naku naman. Basta siguraduhin mo, bibigyan mo ako ng magandang rating, Bakit ang tagal mo? Magbukas ng pinto. Kakaligo ko lang kasi. Kaninong bag to? Wufeng. Hindi ganyan ang iniisip mo. Bakit parang pakiramdam ko, nagmumukha akong tanga rito. Pumunta lang naman ako rito, para mag-ayos ng aircon. Sige, magsinungaling pa kayo. Yang Xiaojia, pinagtataksilan mo nga talaga ako, at pinagmumukhang tanga. Sabi ko nga, nandito lang ako para mag-ayos ng aircon. Naniniwala ka ba? Wufeng, hindi talaga. Hindi ganyan ang iniisip mo. Huwag mong sabihin. Nandito lang talaga siya para mag-ayos ng aircon. Oo, nandito talaga siya para mag-ayos ng aircon. Nandito siya para mag-ayos ng aircon. Pero ganyan ang suot mo. Ito. Taga-maintenance siya ng building. Tingnan mo, may ID card pa siya Hindi ko talaga akalain. Ganyan ka palang klaseng tao. Sayang, balak ko pa sanang pakiusapan si Xu Changqiao. Nabigyan ka pa ng ilang araw. Nandito lang talaga siya para ayusin ang aircon. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Totoo, nag-aayos lang ako ng aircon. Lalaki at babae. May ginagawa na kayo. Ayaw nyo pang umamin. Xu Changqiao, pasok ka na. Yang Xiaojia. Ang utang mong 500,000, kailan mo babalak bayaran? 300,000 lang ang hiniram ko. Paano itong naging 500,000 na? Kahapon 300,000 yun. Ngayon, syempre, 500,000 na. Kapag hindi ka pa nagbayad ngayon, bukas magiging 1,000,000 na. 1,000,000 agad. Wala akong ganoon kalaking pera. Walang pera. E di magtrabaho ka para kumita. Wufeng. Paano mo nasasabi? Ang ganyang kasasakit na salita, masamang babae. Kung matulog ka na nga sa security guard na ito, kahit kanino ka pa matulog, hindi ba't pareho lang yun? Ikaw. Xu Changqiao, ang komisyon ko sa pag-introduce sa kanya, huwag mong kakalimutan ha. Sige. Kung hindi ka pa makakabayad, ngayong araw na ito, sa tingin ko, maganda ang suhestyon na yun. Ilayo niyo na siya. Sandali lang. Century Garden ito. Ako ang security guard, dito sa Century Garden. Sa harap ko mismo, kukunin niyo ang residente rito. Hindi ba't masyado na kayong mapangahas? Huwag kang matakot, nandito ako. Century Garden ito.
Security guard ako rito. Ang protektahan ng mga residente ay responsibilidad ko. Liz, security guard ka lang. Wala kang pakialam dito. At ikaw, huwag ka nang magtago. Gusto mo man o hindi, sasama ka sa amin ngayon. Anong nangyayari? Bakit ka nang utang ng ganoon kalaki? Kalahating buwan na ang nakalipas. Sinama ako ni Wufeng kay Xu Changqiao para mangutang. Pero ang hiniram ko lang ay 300,000. Bakit kailangan mo ng ganoon kalaki? Bumagsak ang negosyo ng tatay niya. Baon na baon sila sa utang. Bilang anak, wala siyang choice kundi mangutang. Nabaon sa utang. Ganoon ba? Oo. Pero, napagkasunduan noon na, basta mabayaran sa loob ng 3 taon ayos na. Walang sinabing kailangang bayaran sa loob ng kalahating buwan. Ngayon, dahil sa patong-patong na interes, umabot na ito sa 500,000. Xu Changqiao, kapag nagkapera na ako, ang utang na ito, tiyak na babayaran ko. Nakasulat ng malinaw sa papel, itim sa puti. At ikaw mismo ang pumirma, hindi kita pinilit. Kung hindi mo mababayaran ang perang ito, sumama ka sa akin. Kuhanin niyo siya. Sandali lang. Pera lang naman, di ba? Ako na ang magbabayad para sa kanya. Hinaan niyo nga ang boses niyo. Huwag ninyong takutin ang residente ko, Wang Neng. Tutulungan mo akong magbayad ng utang. Isa ka lang namang guard. Paano ka makakakuha ng ganoon kalaking pera? Sino namang niloloko mo? Xu Changqiao, pakinggan mo. Ang guard na ito, nagpapakabayani pa, nag-aastang tagapagligtas ng magandang babae. Nakakatawa talaga. Kung maglalakas loob kang lokohin ako, tiyak na makakatikim ka ng bagbog sa akin. Bakit naman kita lolokohin? Pera lang naman yan, di ba? Marami akong pera. Basta makuha ko lang, ang bonus para sa magandang feedback mula sa residente, at sa tulong ng 10,000 beses na multiplier. Barya lang ang halagang ito. Ang protektahan ng residente, ang pinakamahalaga. Ipakita mo ang QR code. Pumasok na ang 500,000. Nagpadala ka nga talaga kay Xu Changqiao ng 500,000. Isa ka lang namang guard. Saan ka kumuha ng ganoon kalaking pera? Ngayong bayad na ang utang. Ibalik mo na sa amin ang kasunduan. Ang 500,000 ay presyo kanina lang. Ngayon, 800,000 na. Maglipat ka pa ng 300,000 at ibibigay ko agad sa iyo ang kasunduan. Hindi ba't kanina lang ay 500,000 ang utang? Nailipat na sa iyo ang lahat, tapos nagbago ka na naman ng isip. May isang salita ka ba? Maglilipat ka ba o hindi? Kung hindi, isasama ko na siya paalis. Teka. Maglilipat ako. Paano naman ako hindi maglilipat? Mabuti at marunong kang makisama. Hindi ko naman sinabing sa iyo ko ililipat. Hoy. Sumusunod kayo sa isang boss na walang isang salita. Ano pa bang kinabukasan ang aasahan nyo? Itong 300,000, ililipat ko sa inyo. Hahatiin ninyo ito ng tig-100,000. Pero, kailangan ninyo siyang bugbugin. Ibibigay mo talaga sa amin, tig-100,000. Oo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Niloloko lang kayo niyan. Sino ba naman ang gagastos ng 300,000 para lang ipabugbog ang isang tao? Ayan. Ngayon nakatagpo ka na ng ganoong tao. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ko munang i-transfer ang pera, bago kayo sumuntok. Ikaw. Seryoso ka ba talaga? Syempre naman. Matagal ko na rin siyang hindi mapagtiisan. Kahit 50,000 lang, tutulungan na kitang bugbugin siya. Hindi pwede. Dapat 100,000 talaga. Walang bawas kahit 1 sentimo. Halika. Pumasok na ang 100,000. Pumasok nga talaga ang 100,000. Boss, gusto rin namin. Sige, sige, sige. Pumasok na rin ang 100,000. Xu Changqiao. May katapat ka rin pala ngayon. Umpisahan na. Kuya. Kuya. Array. Kuya, ito ang kasulatan ng utang. Sige na. Wala na kayong kinalaman dito. Umalis na kayo. Kuya, kung may kailangan ka sa hinaharap, tawagan mo lang ako kahit kailan. Isang tawag mo lang, darating agad ako. Kuya Wang, maraming salamat sa iyo. Xiao Jia, alam ko nang nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ko sana dapat pinagdudahan ang katapatan mo.
Ngayong si Yang Xiaojia ay nakabayad na ng utang. Wala na akong paraan para kontrolin siya. Hindi ko pwedeng hayaang makatakas siya. Wu Feng, ang nakalipas na 3 taon ay parang nabulag lang ako. Mula ngayon, huwag mo na akong lalapitan pa. Xiaojia, talagang alam ko na ang aking pagkakamali. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, please. Umalis ka na nga. Huwag mong isipin na dahil may pera ka, ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Bagay ito sa pagitan namin, ni Xiaojia. Boyfriend ko si Wang Neng. Kaya ngayon din, lumayas ka sa bahay ko. Ikaw. Sige, sige, sige. Kuya Wang. Kanina lang, sabihin mo na ako ang boyfriend mo. Magagalit ka ba? Hindi naman. Kuya Wang. Medyo nilalamig ako. Hahanapin ko lang ang remote ng aircon. Kuya Wang. Yakapin mo ako. Masyado naman atang agresibo to. Kuya Wang, sabi lang ng kumpanya kanina, may feedback daw mula sa isang residente. Napakaganda raw ng serbisyo mo, kaya ang kumpanya, bibigyan ka ng bonus. Magkano naman? 1,000. Ang laki naman. Pagbati sa host, nakatanggap ka ng bonus na 1,000. 10,000 beses na multiplier. Pagbati sa host, nakatanggap ka ng 10 milyon. Kuya Wang. Bakit ka ngumingiti ng mag-isa riyan? Binigyan kasi ako ng kumpanya, ng malaking bonus. Kuya Wang. Tungkol sa magandang feedback na yon, ako ang nagsabi sa management, huwag kang mag-alala, yung perang hiniram ko sa iyo, kapag nakahanap na ako ng trabaho, siguradong babayaran kita. Ayos lang, wala yon. Kahit gumastos ako ng 800,000 para sa iyo, binigyan mo naman ako, ng kapalit na 10 milyon. Hindi pwede yon. Ang pera ng kahit sino, hindi naman pinulot lang sa kung saan. Huwag kang mag-alala, bukas na bukas, may schedule na akong interview. Siguradong matatanggap ako, hindi naman ako nagmamadali. Kuya Wang, sa unit 203, sira raw ang water heater nila. Tingnan mo nga, pwede mo bang silipin? Sige, ako na, hayaan niyo ako na ang gagawa. Walang aagaw sa trabahong to, ha? Mauna na akong magtrabaho, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sige, ang yaman na ni Kuya Wang, pero mahal na mahal pa rin niya ang trabaho niya. Iba talaga siya sa ibang mga mayayaman. Isa siyang lalaking may paninindigan. Teacher Zhao, ako po si Wang Neng, ang security guard ng subdivision. Teacher Zhao, oh, Wang, yung water heater namin, hindi ko alam kung bakit nasira. Ayaw talagang lumabas ng mainit na tubig. Titingnan ko po muna. Sige, pasok ka, pasok. Teacher Zhao, ayos na po ang water heater nyo. Kaya lang, masyadong luma na itong unit na to. Pagkalipas ng ilang panahon, masisira rin po itong muli. Salamat sa pagod mo, Wang Neng. Walang anuman po, Teacher Zhao. May event po ang kumpanya namin. Para sa mga natatanging residente, libre pong palitan ang water heater. Sa tingin nyo po ba kailangan nyo? Talaga, may magandang bagay palang ganyan. Siyempre naman po, totoo ito. Pero limitado lang po ang slot. Kailangan nyo pong bigyan ako ng magandang review para magawa ito. Magkano lang ba ang isang water heater? Kung makakakuha ako ng magandang review mula sa residente, makakakuha ako ulit ng 10 milyon. Nagsalita ka na naman ng ganyan. Kahit hindi papalitan ng kumpanya nyo ang bago ko, dahil sa magandang serbisyo mo, siguradong bibigyan pa rin kita ng magandang review. Wang Neng, sandali lang ha. Pasensya na po, Teacher Zhao. Kanina po sa daan, naantala po ako ng kaunti. Kaka-rating ko lang po ngayon. Walang anuman, pasok ka na. Wang Neng, tingnan mo ang sarili mo. Basang-basa ka na. Ano kaya kung maligo ka muna rito sa amin at magpalit ng damit bago umalis? Wang Neng, bakit siya nandito? Shuki Yui, anong nangyayari sa iyo ngayon? Bakit parang lagi kang nagkakamali sa pagtugtog? Teacher Zhao, yung lalaki po kanina.
Boyfriend niyo po ba siya? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi po, maraming beses na akong pumunta rito sa bahay niyo, bukod kay Uncle Joe. Hindi pa ako nakakakita ng ibang lalaki rito. Kailan ka pa naging interesado sa personal na buhay ng teacher mo? Nga pala, kumusta naman ang boyfriend mo? Balita ko may boyfriend ka na ng 3 taon. Kailan nyo ba balak magpakasal? Hindi pa po sigurado. Kapag sigurado na, sabihin mo kay teacher. Sa oras na iyon, bibigyan kita ng malaking pulang sobra. Salamat po, teacher. Ituloy na natin. Teacher Joe, may damit po ba kayo? Basang-basa po kasi ang suot ko. Wang Neng, sandali lang ha, Teacher Joe. Ako na po ang kukuha para sa kanya. Sige, pumunta ka sa kwarto ng papa ko, at kumuha ka ng isang set ng malinis na damit ng papa ko. Sige po. Anong ginagawa mo rito? Iyan din sana ang itatanong ko sa iyo, Wang Neng. Kailan ka pa nakipag-ugnayan sa guro ko? Kaya pala, nakipaghiwalay ka sa akin. Iyon pala ay matagal ka nang may nahanap na kapalit. Huwag kang magkamaling isipin iyan. Wala kaming anumang relasyon ni MS. Joe, tinulungan ko lang siyang ayusin ang heater dito. Nabasa ako ng gusto. Kaya naligo lang ako rito. Bakit kanina, hindi ka pa umalis? Nakita mo ba akong paparating? Kaya sinadya mong manatili, bulag ka ba? Hindi man lang kita nakita. Sus! Huwag mo na akong lokohin. Sinusubukan mo lang ba ako? Ay naku, binura ko na ang lalaking muna iyon. Pangako, mula ngayon ay magiging mabuti na akong girlfriend sa iyo. Hindi na kailangan, may girlfriend na ako. Kakahati lang natin, saan ka naman kukuha ng bago? Sino namang niloloko mo? Nandito pala si Shuki Ui. Tito. Sino naman ito? Siguradong siya ang boyfriend mo. Iya. Mukhang maayos ang batang ito ah. Tito. Hindi po ako ang boyfriend niya. Hindi boyfriend ni Shuki Ui. Kung ganoon. Ikaw pala ang boyfriend ng anak ko. Aba, mabuti. Ang anak ko talaga, ang galing pumili. Sa wakas ay natauhan na rin siya, at naghanap ng nobyo. Anak, bakit hindi mo agad sinabi? Kung hindi pa ako pumunta rito ngayon, balak mo pa yatang itago sa akin ang tungkol sa pagkakaroon mo ng boyfriend. Papa, hindi po iyan ang iniisip nyo. Tama po, Tito, si Wang Neng ay talagang hindi boyfriend ni MS. Zhao, Shuki Ui. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin, siya talaga ang boyfriend mo. Papa, si Wang Neng ay isang security guard lang sa subdivision natin. Ang boyfriend ni Shuki Ui, paanong magiging isang security guard lang? Ano naman ngayon? Anong masama sa security guard? Anak, kahit security guard pa ang mahanap mo, para maging asawa, wala akong sasabihing masama. Nasa tamang edad ka na. Kaya ngayon, may gustong magpakasal sa iyo. Kaya magpakasal ka na agad. Wang, Aiho. Nagtatrabaho ka ba sa subdivision bilang security guard? Opo, Tito. Kumusta naman ang trabahong iyan? Naisip mo na ba na lumipat sa bagong trabaho kahit naretirado na ako? Pero ako ay kaya pa rin kitang tulungan. Huwag na po, Tito. Gusto ko talaga ang trabaho ko ngayon. Salamat na lang po sa kabutihan ninyo, Tito. Aiho, huwag ka namang mahiya. Kapag kayo ni Chen Chen ay nagpakasal na balang araw, tayong lahat ay magiging isang pamilya. Papa, hindi ko talaga siya kasintahan. Hindi mo kasintahan. Kung gayon, bakit suot niya ang mga damit ko? Tito, si Wang Neng ay kasintahan ko. Teka lang. Ano ba ang ginagawa mo? Kiwi, matagal na tayong naghiwalay. Kiwi, siya ba ang kasintahan mo? Dating kasintahan. Pero ngayon, nagkabalikan na kami. Huwag kang ang mag-ilusyon. Sino ba ang nakipagbalikan sa iyo? Dahil, hindi naman talaga si Wang ang kasintahan mo. Mabuti naman. Sakto namang pumunta ako ngayon, para sabihin sa iyo na, ipakikilala kita sa anak ni Tito Lee. Papa, ayoko. Ang Lee tao na iyon, ay isang mayabang at basag ulirong mayaman lang. 30 taong gulang ka na. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang gusto mo? Papa, sa katunayan, si Wang Neng talaga ang kasintahan ko. Ha?
Kasi, kanina lang ay, natatakot ako na baka bigla, kayong hindi makapagtanggol. Kaya nakipagtulungan ako, kay Kiwi para magsinungaling sa inyo. Sa katunayan, kami ni Wang, ay matagal nang magkasama, hindi ba? Ano? Tulungan mo ako. Ang litao na iyon, ayaw ko talaga, na makipag-blind date sa kanya. Pakiusap naman. Tito. Sa katunayan, ako ang kasintahan ni Teacher Zhao. Kasintahan ni Teacher Zhao. Teacher Zhao. Zhao Chen. Nasanay lang siyang tawagin ako ng ganoon. Hindi pa niya nababago agad. Ako ang kasintahan ni Zhao Chen. Kaya pala ako kanina, noong pumasok ako sa pinto, bakit nakita ko kayo ni Shukiwi na, naghahawakan at naghihilaan, ha? Naku naman, wala akong pakialam kung ano ang relasyon nyo, noon. Ngayong hiwalay na kayo, sa susunod, dapat alam mo pa rin ang limitasyon mo. Tito, MS. Zhao, bigla kong naalala na, hindi ko pala napatay ang gas sa bahay. Mauuna na muna akong umuwi. Paalam po, Tito. Sakto pala, ang kapatid mong si Zhao Chen, ay nagpaparada sa ibaba ng subdivision. Mamaya ng kaunti, magkita kayo. Para naman kahit paano ay, makilala mo siya. Sige po, Tito. Wang Neng. Pasensya ka na talaga, ha? Hindi ko rin alam na biglang darating si Papa. Walang anuman, MS. Zhao, huwag mong kalimutang. Bigyan ako ng magandang rating, ha? Oo. Papa. Papa, naku, may problema. Ano ba ang ginagawa mo? Bakit nagmamadali at natataranta ka? Kanina noong nagpaparada ako, nagisgasan ko ang kotse ng iba. Kung nagisgasan, edi nagisgasan. Napaka-owa mo naman. Ang kotseng iyon ay isang Rolls Royce. Ano? Ikaw, nakabangga ka ng isang Rolls Royce. Diyos ko po, napakasutil mong bata ka. Ano ba namang gulo ito? Ang Rolls Royce na iyon, magkano ang kailangang bayaran para doon? Ang kotse ko, wala pang insurance. Ate, kailangan mo talaga akong iligtas. Paano kita ililigtas? Kahit ibenta pa natin ang bahay natin, hindi pa rin natin kayang bayaran iyan. Pero ate, basta magpakasal ka lang kay Litao. Maraming pera ang pamilya ni Litao. Malulutas na ang problemang ito. Imposible. Papa, tingnan mo si ate. Hinahayaan niya lang akong mapahamak. Tunay ba talaga kitang ate? Huwag kang magsalita ng ganyan. May kasintahan na ang ate mo. May kasintahan. Sino? Pwede bang ang bayaw ko ang magbayad ng utang? Nasaan ang bayaw ko? Hindi ba? Ito nga ang bayaw mo. Teka. Hindi ba siya ang security guard ng subdivision natin? Si Wang Neng. Ako nga. Paano kayo naging magkasintahan ng ate ko? Ngayon, ako na ang boyfriend ng ate mo. Tungkol sa kotse mo, hindi mo na kailangang magbayad ng pinsala. Sus. Guardia ka lang naman. Huwag kang ang magpanggap na mayaman. Hindi ko rin alam kung paano. Naloko ng tulad mo ang ate ko. Huwag kang mag-alala. Akin ang kotseng iyon. Sabi ko hindi na kailangang magbayad. Kaya hindi na talaga. Sa'yo ang kotseng iyon. Oo naman. Hindi ba't guardia ka lang sa subdivision? Saan ka naman kukuha ng ganoong kalaking pera para makabili ng Rolls Royce, ha? Kapag may libre akong oras, gumagawa ako ng kaunting investment, kaya malaki rin ang kinikita ko. Ate, huwag kang magpapaloko sa kanya. Isang hampas lupa lang naman siya. Ano bang ipinagmamalaki niya? Wang Neng, huwag mong isipin. Hindi ko alam ang tunay mong pagkatao. 3 taon kayong nagsama ni Shukiwi, di ba? Ngayong taon ka lang nakapagtapos ng kolehiyo. Ang mga magulang mo ay mga taga-probinsya lang. Saan ka naman kukuha ng pera? Nako. Ay ho, tungkol sa bagay na ito, huwag ka nang makialam pa. Ito ay gulo na ginawa ng pamilya Zhao namin. Kaming pamilya Zhao, ang natural na lulutis nito. Tito, akin talaga ang kotseng iyon. Sige nga, kung talagang kaya mo, ilabas mo ang susi ng kotse. Kapag nailabas mo iyan, maniniwala ako, ang susi ng kotse ay nasa kasamahan ko sa trabaho. Hindi ko nadala rito sa itaas. Rolls Royce kaya iyon. Tapos ang susi ng kotse ay basta-basta mo lang ipinahiram sa kasamahan mo. Napakalakas naman ng loob mo. Tama na, Zhao Chen. Tawagan mo si Litao. Sabihin mo na mamayang gabi, ay aanyayahan ko siyang maghapunan. Sandali lang. Sinabi ko na sa inyo na, akin ang kotseng iyon. Bakit ba ayaw ninyong maniwala? Halo. Kuya Wang, sakto naman. May gusto rin akong sabihin sa inyo. Ang kotse ninyo, nabangga po. Huwag kayong mag-alala. Ang kotseng nakabangga, pinigil na namin dito. Tiyak na hindi sila makakatakas. Huwag mong sabihin, ang nabangga ko talaga ay, ang kotse mo. Ang kotse mo, anong brand ba iyon? Isang
Volkswagen. Ang hinarang nyo ba ay isang Volkswagen? Kuya, ang galing nyo naman. Isang lumang Volkswagen nga lang. Ang plaka nito ay High A24G. Ang pasaway na batang iyon, nakabangga na nga, tumakas pa. Huwag kayong mag-alala, kuya. Ang mga gwardya sa 4 na gate ng subdivision ay kumilos na lahat. Kahit magkapakpak pa siya, hindi siya makakatakas. Tumawag na rin ako ng pulis. Ang bagay na ito, ako na ang baalang mag-ayos para sa inyo. Yari na. Yari na talaga ngayon. Heto na. Huwag nyo nang abalahin pa ang sarili nyo. Ako na ang aayos nito. Sabihin mo sa presinto na huwag nang makialam. Kuya, pero, Rolls Royce po iyon. Basta, huwag mo nang papagbayarin ang kabilang panig. Sige na. Huwag na kayong makialam. Naresolba ko na. Bayaw. Ikaw talaga ang tunay kong bayaw. Hindi ganoon ka-simple ang nangyari. Tulungan mo naman ako. Magsalita ka naman kay Bayaw. Wang Neng, ano? Ang bayad sa pagpapagawa ng kotse. Tiyak na babayaran ka namin. Kaya lang, medyo malaki ang halagang iyon. Maaari mo ba kaming bigyan ng kaunting oras? Nako. Mali ang intindi nyo sa ibig kong sabihin. Ang sabi ko, ang kotse ko, hindi nyo na kailangang bayaran. Pero ang kotse nyo, hindi ba nabangga rin? Oo nga. UP ang malaking bahagi ng unahan. Kaya nga ang sabi ko, ang kotse mo, kailangan mong sariling pera ang ay pang-ayos. Iyon lang pala ang ibig mong sabihin, Bayaw. Walang problema. Kotse ko, ako ang magpapagawa. Ako mismo ang magpapagawa. Ano pala, Bayaw? Ang kotse mo, kailan mo ipapagawa? Kapag may oras na ako. Bakit? Kapag naayos na ang kotse mo, pahiram naman para ma-drive ko. Kahit isang beses lang, lalakas pa ang loob mong mag-drive. Ate, Rolls Royce kaya iyon. Sa buong buhay ko, sa TV ko lang nakikita iyon. Bayaw. Sige na, parang awa mo na. Kahit isang beses lang. Huwag mo nang. Sige. Kapag naayos ko na, babalitaan kita. Salamat, Bayaw. Ikaw talaga ang tunay kong Bayaw. Ano? Sa Crown KTV. Pupunta na ako riyan agad. Papa, may problema ang estudyante ko. Kailangan ko nang umalis agad. Wang Neng, tingnan mo ito. Sa KTV na iyon, maraming tao at magulo. Kung pupunta siyang mag-isa, hindi ako mapapakali. Kung maaari sana, samahan mo naman si Zhao Chen. Sige po. Inumin mo na bilis. Hindi ba't kailangan mo ng pera? Isang baso. 1,000 yuan. Xiao Jia, huwag ka nang uminom. Mapapasama ka kapag uminom ka pa. Umalis ka nga riyan. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Inumin mo pa. Tama, tuloy lang. Hindi ko na kayang uminom pa. Lalasingin niyo na ako niyan. Gusto mong umalis. Hindi ganoon kadali yan. Ngayong gabi, kapag hindi niyo napasaya ang batang amo na ito, kayong dalawa, walang makakalabas sa pintong ito. Bro tao. Isang dragon laban sa 2 phoenix. Ang swerte mo naman. May estudyante ako. Mahirap lang ang pamilya niya. Kailangan niya ng pera. Hindi ko akalain. Napupunta siya sa ganitong lugar. Kababasa ko lang din ng balita. Kung hindi lang dahil sa kakulangan ng pera sa bahay. Sino ba naman ang pupunta rito? Wang Neng, dito ka muna sa pinto. Hintayin mo ako sandali. Papasok muna ako para tingnan ang sitwasyon. Ah. Dandan, bumangon ka bilis. Kumusta ka na? Huwag kang matakot, nandito na si teacher. Siya, pinilit niya kaming uminom ng uminom, at ayaw kaming paalisin. Gusto ko lang lumabas, para humingi ng tulong. Pero siya, pinatumba nila ako, agad. Di tao, sumusobra ka na, sila ay mga estudyante pa lamang. Si Teacher Zhao pala ito. Estudyante sila. Pero nagtatrabaho rito. Ano ba sa tingin mo, ang matitinong estudyante rito? Xiao Jia, gumising ka na bilis. Lalabas muna tayo. Lalabas. Saan kayo pupunta? Ngayong gabi rito. Sa alak pa lang na in-order ko. Gumastos na ako ng mahigit 100,000. At sasabihin mong aalis kayo. Basta-basta na lang.
Sige na nga. Pwede na silang umalis. Pero ikaw, kailangang manatili ka rito ngayon. Li Tao, tumawag na ako ng pulis. Huwag kang gumawa ng gulo. Pulis. Sige, tumawag ka. Kahit dumating pa, ang mga alagad ng batas ngayon, kung hindi niya babayaran, ang alak ko. Walang sino mang makakaalis sa inyo. MS. Jow. Nandito ka na rin naman. Bakit hindi mo na lang ako samahan? Uminom ng ilang baso. Ate. Huwag. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong manggulo sa akin. Kung sino ako, hindi mo na kailangang malaman. Kuya Wang. Kuya Wang, bakit ka nandito? Bakit ka nandito ngayon? Hindi ba't sinabi mo na ngayon, ang interview mo? Bakit nandito ka? Nagtatrabaho. Gusto ko lang, kumita agad ng pera, para maibalik sa iyo. Ako ang nagdala kay Xiao Jia, dito. Sabi niya kailangan niya ng pera. Hindi ko naman nakalain, na mangyayari ang ganitong bagay ngayon. Kahit gustong-gusto mong kumita, hindi ka dapat nagtatrabaho, sa ganitong lugar. Alam ko na. Hindi na mauulit ito. Huwag ninyong patayin. Iwanan niyo lang ng kaunting hininga. Sugod. Anong ginagawa ninyo? May alam ako sa martial arts. Pagbati sa host sa pagsasanay ng boxing. 10,000 beses na kritikal na pinsala. Pagbati sa host sa pagiging eksperto sa boxing. Grabe naman. Pwede pala. Ang ganitong sistema. Umiwas lang ako ng kaunti. Naging eksperto na agad ako sa boxing. Ikaw, mga walang silbi. Tumayo nga kayo. Ano pang tinutungangan ninyo riyan? Sugurin niyo siya. Lumpuhin niyo siya. Ikaw, huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa iyo, ang tatay ko ay ang tagapangulo ng Tia Ingong Group, si Li Tia Ingong. Ikaw, subukan mo akong saktan kung matapang ka. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Sa susunod na makita ko pa, na inaapi mo sila. Bawat makita kita. Bubugbugin kita. Araw na tayo. Boss Lee. Anong nangyari rito? Sino iyon? Sino ang walang takot na iyon, na nangahas na magwala sa harap ni Boss Lee? Sa wakas ay dumating ka rin. Kung nahuli ka pa ng isang hakbang, bagbog sarado na ako rito. Bilis, palibutan niyo sila. Ngayong araw, walang sino man ang makakaalis dito. Huminahon po kayo, palamig muna ng ulo. Nandito po kayo, sa loob ng teritoryo ko. Pasensya na at naabala kayo. Kasalanan ko po ito. Pero huwag kayong mag-alala. Tungkol sa nangyari ngayon, sisiguraduhin kong mabibigyan ko kayo ng kasiya siyang paliwanag. Paliwanag. Ang batang ito. Sinaktan na ang mga tauhan ko. Sinampal pa ako sa mukha. Ngayon, anong balak mong gawin? Hoy bata. Alam mo ba kung sino itong kinalaban mo ngayon? Si Boss Lee ito. Siya ang importanteng panauhin ko rito. Ngayon din, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Boss Lee. Bayaran mo lahat ng pinsala. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng buhay sa KTV na ito. Bayad sa pinsala. Sige ba? Sabihin mo, magkano ba? Hoy bata. Ang mga in-order ko ngayong araw ay pawang mga mamahaling alak, Ace of Spades, Louis XIII. Maraming bote ang binuksan ko. Bibigyan kita ng discount para sa mga alak, 500,000. At saka, ang danyos para sa trauma ko. Pati na ang pambayad sa ospital ng 2 tauhan ko. Isang presyo na lang, 2 milyon. Kulangin mo lang ng isang kasing. Walang makakaalis sa inyo rito. 2 milyon. Bakit parang ang liit naman yata ng pangarap mo? Ano? Anong ibig mong sabihin? Tatanungin kita. Kapag binili ko ba itong KTV?
Pwede ko nang palayasin ang kahit sinong gusto kong palayasin. Hoy bata, ang lakas ng loob mo. Magsalita ng ganyan Tawagin mo ang boss nyo. O kahit sino na may autoridad dito. Bibilhin ko itong buong KTV. Ikaw, anong sabi mo? Sabi mo, bibilhin mo itong aming KTV. Seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo? Wang Neng, huwag kang padalos-dalos. Hindi sulit na pumatol sa kanila. Oo nga, Kuya Wang, umalis na tayo rito. Walang saysay na. Makipag-away sa kanila. Ayos lang ako. Hayaan nyo, ako na ang bahala rito. Kausap kita. Magtawag ka ng taong pwedeng kausapin dito. Ano, sir? Bibilhin mo talaga ang KTV. Tungkol sa bagay na ito, wala talaga akong kapangyarihang magpasya. Pero, alam ko na kung ayaw mo ng gulo, mas mabuting bilisin mo at humingi ng tawad kay Mr. Lee. Manager, halika. Tingnan mo kung sino ito. Hindi ba ito ang maliit na guard ng Century Garden? Gusto pa raw bilhin ang KTV. Kahit nga isang buwang sahod mo, hindi niya kayang bayaran, Isang hampas lupa. Nagpapanggap pa na mayaman. Akala ko naman kung sinong malaking tao. Hoy, bata, sa susunod huwag mo na akong bibiruin. Nang ganyang walang kwentang biro, naintindihan mo, ngayon din. Lumuhad ka sa harap ni Mr. Lee, at yumuko para humingi ng tawad. Kailangan ko ba talagang makipagbiruan sa iyo? Ang hawak kong pera ngayon, ay hindi naman ganoon karami. Mga nasa, 40 milyon lang siguro. Tingnan mo, sapat na ba ito? 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, milyon, 10 milyon, 39 na milyon at 200,000. Napakaming cash nito. Sir, pasensya na po kanina. Hindi ko po nakilala ang isang dakilang tao na tulad ninyo. Imposible. Ang papa ko ang chairman ng Tia Ingong Group. Pero ang hawak na pera ng kumpanya ay hindi man lang umabot sa 50 milyon. Ikaw, isang maliit na guard lang. Paano magkakaroon ng personal mong account ng ganoon? Karaming pera. Ano namang pakialam mo? Ano naman kung mayaman ka? Sinasabi ko sa iyo, ang lugar na ito, ang pinakasikat na KTV sa lungsod. Akala mo ba talaga? Mabibili mo ito sa halagang 40 milyon lang. Kung kulang ng 100 milyon, huwag mo nang pangarapin. 100 milyon. Totoo ang sinasabi niya. Ang bagay na ito, gaya ng sabi ni Young Master Lee, halos ganyan nga ang presyo. Kuya Wang, ang bonus mo po noong nakaraang buwan, nailakad na po namin sa kumpanya, at naaprobahan na, kakalipat lang po ng pera ng finance. Paki-check na lang po. Congratulations sa Master sa pagtanggap ng bonus na 10,000 yuan. Na-trigger ang 10,000 beses na multiplier. Congratulations sa Master sa pagtanggap ng bonus na 100 milyong yuan. 100 milyon. Pasensya na. Kakatanggap ko lang kasi ng pera. Eksaktong 100 milyon. Imposible yan. Edit lang ang screenshot na yan. Peken-peke talaga. Bulag ka ba? O sira lang talaga ang ulo mo. Paano naman mapepeke yan? Ang galing mong umarte. Mukhang totoo Hoy bata, alam mo ba kung gaano kalaki ang 100 milyon? Kakasabi ko lang ng 100 milyon, may nag-transfer na agad sa iyo. Pero, maganda ang pagkakagawa ng peking app mo Mukha talagang totoo. Nagtataka nga rin ako. Bakit napakasakto naman? Duda rin ako. Kung totoo nga yan. Kuya, gusto mo bang tumakas na muna kayo? Ako na ang harang sa kanila rito. Akala mo rin ba peke yan? Ano, kasi, ako. Peke talaga yan. Tingnan mo nga siya, ang suot niya, damit ng matanda. Halatang hindi sa kanya yan. Baka nga, kung saan lang niya, ninakaw yan. Buti na lang at matalas ang mata ni Young Master Lee, para mabuking ang nagpapanggap na mayaman na ito, kundi, baka, naniwala na rin ako. Kuya Wang, naniniwala ako sa iyo. Pero hindi natin kailangang mag-aksaya ng pera. Hindi karapat-dapat ang lugar na ito. Ayos lang, barya lang yan.
Barya lang. 100 milyon yan ah. Pero para sa iyo, parang wala lang halaga. Sobra pa yata. Kakanod ng mga maiikling drama. Malaki ba yan? Hindi ba sahod ko lang yan, sa loob ng 1 buwan? Ikaw, sahod sa 1 buwan, umaabot ng 100 milyon. Hoy, Mr. Security Guard, saang subdivision ka ba? Nagbabantay. Napakalaki naman ang sahod mo roon. Ganito na lang, magre-resign ako rito, tapos sasama ako sa iyo. Ano, payag ka ba? Kuya, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Kung kumikita ka ng 100 milyon sa 1 buwan, ibig sabihin sa 1 araw, kumikita ka ng 3 milyon. Napaka-talented pala niya. Sa 1 buwan ng pamumuhunan, kumikita siya ng 100 milyon. Pasensya na talaga. Nagkamali ako ng sinabi. Maling sinabi. Ngayon alam mo nang nagkamali ka. Alam naman nating lahat ngayon, na gumagawa ka lang ng kwento. Huli na ang lahat. Ang buwan ng sahod ko kaya, ay higit sa 130 milyon. Kung maayos ang trabaho. 200 milyon, ay walang problema. Nakakatawa talaga. Isang gwardya. Sinasabi niyang, kumikita siya kada buwan ng hindi bababasa, 130 milyon. At kapag maayos pa raw ang takbo, aabot ng 200 milyon. Nagpapatawa ka ba? Siya nga pala, ikaw, Joe Chen. Hindi ba? Nakatira ka sa Century Garden. Ang lugar ninyo, maayos naman, di ba? Ano ba yan? Ang presyo kada metro kwadrado doon ay higit 20,000. Bakit naman? Ang pamamahala ng subdivision ninyo ay naghihirap na ba sa pera? Para kumuha ng isang may sira sa utak, para magtrabaho. Mas higit si Wang Neng kaysa sa iyo. Naiinggit ka lang kay Wang Neng. Ang minamaneho niya ay Rolls Royce kaya, ikaw. Imposible. Isang gwardya, paano magkakaroon ng Rolls Royce? Bakit naman hindi? Ang Rolls Royce na yun, sa subdivision namin, ay kay Kuya Wang talaga. Pinag-uusapan na yan ng lahat, sa buong subdivision. Kuya Wang, bilib na bilib talaga ako sa iyo. Wala yun, maliit na bagay lang. Nagyayabang na naman kayo. Joe Chen, tinutulungan mo pa siyang magsinungaling. Hindi ka naman, ganyang klaseng tao noon. Ang sinasabi ko, ay pawang katotohanan. Joe Chen. Huwag mong sabihin, nagkagusto ka na sa gwardyang ito. Wala kang pakialam. Napakabuti ko sa iyo. Pero nagkagusto ka lang pala sa isang gwardya. Manager. Pabayaran mo na sa kanila ang pinsala. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Tama. Magbayad na kayo agad. Hindi ba't ang balanse mo ay may 100 milyon? Ang magbayad ng ilang milyon para sa iyo ay napakadali lang, di ba? Hindi ko talaga alam kung paano naging manager ng KTV. Ang isang taong may utak, na katulad mo, ikaw na mayabang na bata ka. Manager Zhang, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Bakit po kayo napadalaw? Hindi pa naman po deadline ng pagbabayad. Hindi ba? Kayo po ba si Wang Neng, Mr. Wang? Manager Zhang, hindi po siya nandito para maningil sa akin, kundi para sa binatang ito. Kilala niyo po ba, Manager Zhang? Ang binatang ito. Manager Zhang, ako po si Li Tao. Hindi ko inakalang, makikita kita rito. Ikaw ba yung Li Tao, mula sa Tia Ingong Group? Opo, minsan po, isinama ako ni Papa, para bumisita sa inyo, Manager Zhang. Manager Zhang, ang lalaking yan, ay isang manloloko. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Siya ay isang napakahalagang kliyente ng aming bangko. Mahalagang kliyente. Siya. Mr. Wang, kumusta po kayo? Ako po si Zhang Changqi, ang manager ng Heishi Bank. Zhang Changqi, ikinalulugod ko pong makita kayo dito. Ano po ang kailangan nyo? Manager Zhang, isa lang siyang security guard. Bakit nyo siya tinatrato ng ganyan? Tumahimik ka.
Siya ay isang napakahalagang kliyente ng aming bangko. Kung magpapatuloy ka sa panggugulo, puputulin ko ang partnership ng bangko namin sa Tia Ingong Group, ang kooperasyon ng aming bangko, at ng Tia Ingong Group. Manager Zhang, dahil lang sa isang security guard. Pagbabantaan niyo ako. Hindi ito pagbabanta. Ito ay abiso. Mr. Wang, gusto niyo bang lumipat ng lugar para mag-usap? Parang hindi naman. Tayo magkakilala, di ba? Manager Zhang, sabihin niyo na po ng diretso. Mr. Wang, huwag niyo na po. Itago ang tunay ninyong yaman. Sa loob ng 2 araw, nagdeposito kayo sa bangko namin ng 140 million. Isang malaking karangalan po ito para sa aming bangko. Iyon lang ba? Akala ko kung ano na. Mr. Wang, alam ko pong ayaw ninyong maabala. Pero, napansin ko pong parang may kinakaharap kayong problema. Dito sa KTV nyo, anong nangyayari? Bakit nyo ginigipit si Mr. Wang? Hindi, Manager Zhang. Ako, ikaw, siya. Hindi kaya nagkakamali kayo. Paano naging mayaman ang taong iyan? Oo nga. Kung mayaman siya, bakit naman siya magtatrabaho sa Century Garden? Sinong mayaman ang may ganyang karaming oras? Manahimik kayo. Tumahimik kayong lahat. Mr. Wang, ang 2 taong ito ay mapang mata sa kapwa. Ang bagay na ito, ako na ang baalang mag-ayos para sa inyo. Sige. Ikaw, tawagin mo agad si Joming. Pumunta rito. Manager Zhang, bakit po kayo naparito? Hindi nyo man lang ako sinabihan. Joming, ang lakas ng loob mo. Talagang nang ahas kang gipitin ng ating Mr. Wang. Manager Zhang, ano pong ibig ninyong sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi mo pa ba nakukuha? Si Mr. Wang ay isang napakahalagang panauhin ko dito sa KTV mo. Pinagtulungan siya ng mga taong ito. Anong nangyayari? Boss Joe, itong si Litao at ang lalaking ito, nagkaroon lang ng kaunting gulo, kaya ako. Hindi ba, nang mata ka na naman ng tao, umalis ka sa harap ko. Manager Zhang, wala talaga akong alam sa nangyaring ito. Ganito na lang, sabihin niyo kung paano ito aayusin. Mr. Wang, sa tingin ninyo, paano natin ito dapat lutasin? Wala naman. Gusto ko lang bilhin ang KTV na ito. Magkano ba ito? Dahil interesado si Mr. Wang, Joming. Isang malaking karangalan iyan para sa iyo. Tungkol naman sa presyo, dapat mong ibigay ang pinakamagandang at tapat na alok. Manager Zhang, Boss Wang, ang halaga ng aking KTV ay nasa 80 milyong yuan. Ganito po, kung talagang seryoso kayong bilhin ito, ibibigay ko sa inyo ng 75 milyon. 70 milyon. Ano sa tingin ninyo? 70 milyon. Sige. Tawagan mo ang abogado mo at ihanda agad ang kontrata. Gusto ko ngayon na para maging may-ari nito. Opo, aayusin ko na po agad. Ngayon, ako na ang may-ari rito, Litao. Lumayas ka rito ngayon din. Wang Neng, humanda ka sa akin. Hindi pa ito tapos. Teka muna. Ano pa ang gusto mo? Ang mga in-order mong Louis XIII, Ace of Spades, at ang mga binasag mong gamit. Bayaran mo muna bago ka umalis. Boss Joe, kwentahin mo para sa kanya. Ginoong Wang, ang kabuuan po ay 287,000. Litao, ang barya na ito. Huwag mong sabihing tatakbuhan mo. I-scan mo. Kayong 2 tanga. Bakit nakahiga pa kayo riyan? Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ito? Alis. Wang Neng, ngayong araw na ito, maraming salamat talaga sa iyo. Walang anuman, Teacher Zhao. Kapatid ko si Xiao Jia, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Estudyante mo naman si Dandan. Nakita ko ang nangyari, kaya hindi ko rin pwedeng pabayaan. Ginoong Wang, dahil naayos na po ang lahat ng problema, maaari po ba kayong maimbitahan sa isang tahimik na lugar para magtsaa? Mayroon po akong ilang mungkahi para sa pagpapalago ng inyong account na nais kong talakayin kasama ninyo.
Sige, salamat sa abala, Manager Zhang. Kung wala nang iba, mauna na kayong umuwi. Kuya Wang, pwede ka bang sumama sa amin? Medyo natatakot kasi ako. Manager Zhang, paano kung sa ibang araw na lang? Ako mismo ang pupunta sa bangko para bisitahin kayo. Gusto ko muna ngayong araw na masigurong ligtas sila. Ginoong Wang, ang pagpapahalaga ninyo sa samahan ay talagang kahanga-hanga. Sa ibang araw na lang po natin ituloy. Handa po akong maghintay sa inyong pagdating. Ito po ang calling card ko. Sige. Ginoong Wang, handa na po ang kontrata. Pakipirmahan na lang po. Sige. Kung gayon, binabati ko po kayo, Ginoong Wang, sa pagmamay-ari ng KTV na ito. Boss Wang, mag-usap muna kayo riyan. Mauuna na kaming umuwi. Sige po. Kuya Wang Neng, ang galing mo talaga. Simula sa araw na ito, ikaw na ang idolo ko. Kuya Wang Neng, salamat sa iyo. Walang anuman. Wang Neng, sigurado ka bang isa ka lang? Security guard sa Century Garden. Trabaho ko lang ang pagiging guard. Tungkol naman sa ibang bagay. Siguro mas magaling lang ako pagdating sa pamumuhunan. Ito, sa isang iglap lang, gumastos ka na agad ng mahigit 70 milyon. Pera lang yan. Kasangkapan lang. Dandan. Sa susunod huwag ka nang mag-part-time. Sa mga ganitong lugar, masyadong mapanganib. Alam ko na po, Kuya Wang Neng. Salamat po. Nakakuha na ako ng masasakyan. Alis na tayo. Xiao Jia, Kuya Wang Neng, hindi na muna ako sasabay sa inyo. Malapit na rin dumating ang sasakyan ko. Kuya Wang, ngayong araw na ito, ang cool mo talaga. Napakayaman naman niya. Bakit gusto niyang maging isang simpleng security guard lang, para ba maranasan ng buhay? O mayroon siyang ibang dahilan? Ang paraan ng pagprotekta niya sa akin, kanina, ang gwapo niya talaga. Kuya Wang, salamat sa araw na ito. Magkita na lang tayo bukas. Si Yang Xiaojia ba ang girlfriend mo? Ito. Hindi naman siguro. Salamat sa iyo ngayon. Aba, Xiao Chen, talagang nakikipagkita ka ng patago sa isang lalaki sa likod ko. Shuang, hinaan mo ang boses mo. Akala ko tuloy si Mama ang nakakita sa atin. Marunong ka rin palang matakot. May gana ka pang makipag-date dito sa subdivision. Hindi ah. Hindi ba nagkasundo tayo na magsasama tayong maging single? Bakit patago kang humanap ng lalaki sa likod ko? Ah. Hindi ba ikaw ang security guard dito sa subdivision natin? Xiao Chen, huwag mong sabihin sa akin na nakipag-boyfriend ka sa isang security guard. Hindi ganoon ang iniisip mo. Mabuti naman kung ganoon. Teka lang. Kung hindi mo siya boyfriend, hinalikan mo pa siya. At saka, siya ang security guard ng subdivision natin. Magandang araw, Gu Shuang. Xiao Chen. Huwag mo namang sabihin sa akin na nililigawan mo ang guard na iyan. Oo, ano? Profesor ka sa universidad, tapos papatol ka sa isang guard. Kapag nalaman ito ng iba, nakakahiya naman pakinggan. Mabuti siyang tao. At saka, marami kayang nagkakagusto sa kanya. Ano? Kaya sa pagkakataong ito, bawal mo siyang agawin sa akin. Siya pala ang tinaguriang malamig na babaeng CEO. Iba talaga ang dating niya.
Napakaganda pa. Shuang-shuang. Ang ganda naman ng lalagyan ng painting na hawak mo. Ang painting na ito, saan mo nabili? Nabili ko ito sa Antique Street. Sa Antique Street. Magkano ang nagastos mo? Hulaan mo. 10,000. 1,000,000. Napakalaking pera niyan. Hindi ba't sabi mo, gipit ka sa pera ngayon, bakit gumastos ka pa rin ng ganyang kalaki para sa painting? Gushwang-shwang. Magulo ang bentahan sa Antique Street. Sa tingin ko, mukha itong peke. Hindi kaya na scam ka. Paano naman ako may scam? Inirekomenda ito sa akin ng isang kaibigan ko na eksperto sa ganitong bagay. Gushwang-shwang. Maraming ganyang modus sa Antique Street. May kaibigan ako na na-scam na rin noon. Ang mga ganitong bagay, mas mabuting iwasan na lang. Security guard ka lang. Huwag mong sabihing may alam ka rin sa antique. May kaunting alam lang naman. Xiao Chen, bakit hindi mo isama ang guard na ito sa bahay ko? Para sabay nating tingnan ang painting na ito, at para masuri na rin niya para sa akin. Walang problema. Xiao Chen, tingnan mo, itong court lady painting ni Tang Yin. Ang presyo nito sa merkado ay hindi bababa sa 30 milyon. Ganoon kalaki. Mababa pa nga ang tansang iyan. Kung dadalhin ito sa auction, mabebenta ito ng hindi bababa sa 40 milyon. Kung gayon, shuang-shuang, hindi ba't magagawa mo nang bayaran ang utang ng kumpanya mo at maging mayaman at maganda ka ulit? Syempre naman. At saka, nag-imbita rin ako ng isang eksperto. Mamaya, ibibigay ko ito sa kanya. Mag-video call tayo. Security guard Wang. Nagbabasa ka ng libro tungkol sa pagkilala ng mga antigo ngayon. Hindi ba parang huli na ang lahat? Hindi pa huli, hindi pa huli. Gushwang-shuang, bigyan niyo po ako ng 10 minuto. Xiao Chen. Ang guard na ito ay talagang walang silbi. Sa tingin ko, gusto lang niyang magpasikat, kaya siya nandito. Nagmamadaling mag-aral sa huling sandali, at nagbabasa ng mga libro tungkol sa antigo. Naniniwala ako kay Wang Neng. Ikaw na bata ka. Bakit parang desperado ka na yata? Master Yan, kumusta po kayo? Gabi na po, naistorbo pa namin ang pahinga nyo. Pasensya na po talaga. Dati sa KTV, sinubukan ko lang gayahin ang mga boksingero, at sa ilang suntok lang, na-trigger ang matinding lakas. Naging eksperto agad ako sa boxing. Kaya tingnan natin, itong libro tungkol sa antigo. Master Yan. Itong gawa ni Tang Yin, ang court lady painting. Napakaganda ng pagkakapinta. Tingnan niyo po ang painting na ito. Ano pong sa tingin niyo? Ang painting ay totoo. Kaya lang, ang diwa ng sining na ito, parang kulang pa sa tamang timpla. Basta totoo, ayos na. Para mabili ang painting na ito, nang utang pa ako, ng 1 milyon. Kung peke man ito, hindi ko na alam, kung anong gagawin ko. Mabuti naman, shuang-shuang, basta't may benta ang painting na ito, hindi na malulugi ang kumpanya. Pagbati sa host, nag-aaral ang host ng pagkilala sa antigo. Na-trigger ang matinding lakas. Pagbati sa host, isa ka ng eksperto sa antigo. Pwede na talaga. Nararamdaman kong puno na ang utak ko ng kaalaman tungkol sa mga antigo. Gushwang-shwang, tapos na ako. Tapos ka na. Nag-aral ka lang sa huling sandali, at okay na agad. Huwag mong sabihin, ang painting na ito, base sa pagsusuri mo, ay totoo rin. Peke ito. Peke. Anong basehan mo para sabihin? Peke ang painting na ito. Wang Neng, huwag kang gumawa ng gulo. Kakasabi lang ni Master Yan kanina, na totoo ang painting na ito. Hindi ako nanggugulo. Ang painting na ito ay talagang peke. Security guard Wang, kailanman ay hindi ka pa nakahawak ng mga antigo, di ba? Nagbasa ka lang ng ilang minuto ng libro tungkol sa antigo. Tapos ngayon ay kung ano-ano nang sinasabi mo, hindi ba't? Peke naman talaga ang painting na ito. Ikaw. Bata. Bakit mo nasabing? Peke ang painting na ito, Master Yan.
Wala po kayo rito sa mismong lugar. Hindi niyo po mahahawakan ang papel na ito. Ang panahon ni Tang Yin ay 500 o 600 taon na ang nakalilipas. At ang papel na ito ay wala man lang bakas ng pagkaluma ng 500 taon. Kaya sa puntong iyon pa lang, masasabi ko na agad na peke ito. Gushwang-shwang. Ay lapit mo pa ng kaunti ang cellphone mo. Hayaan mong tingnan ko itong mabuti. Sige po. Nako. Gushwang-shwang. Nagkamali ang mga mata ko kanina. Ang painting na ito ay talagang hindi gawa ni Tang Yin. Paano nangyari iyon? Bakit naging ganito? Shuang-shuang. Ayos lang. Hindi ba't isa lang itong pekeng antik? Gushwang-shuang. Bakit hindi mo pa binubuksan ang pinto para sa akin? Sila na iyon. Narito na sila. Sino ba sila? Dauba. Ikaw. Bakit ka narito? Nabalitaan kong nakakuha ng painting si Gushwang-shuang. Kaya naisip kita agad. Ano? May pera kang pambili ng painting. Pero wala kang pambayad ng utang. Ito. Hindi pa naman tapos ang palugit, di ba? Kahapon pa, natapos ang palugit. Anong hindi pa tapos? Gusto mo yatang tumakas sa obligasyon mo, ha? Bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. Siguradong ibabalik ko ang perang utang ko sa inyo. Kung walang pera, gamitin na lang natin ang kumpanya mo bilang pambayad. Hindi maaari. Hindi pwede. Wala kang magagawa rito. Lumabas kayo. Ikaw. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Sinabi ng bawal kayong pumasok. Pinilit nyo pa ring pumasok. Sino ka naman? Masyado ka yata. Maraming pinapanood na drama. Gusto mong mag-poker hero para sa magandang babae. Ako si Wang Neng, ang security guard ng subdivision na ito. Ang protektahan ng kaligtasan ng mga residente ay tungkulin ko. Ang tindi nitong security guard na ito, Isang hamak na guard. Kung magsalita tungkol sa sarili, ay parang napakadakila. Kung hindi lang kita kilala, iisipin kong isa kang elite bodyguard mula sa gobyerno. Umalis ka na rito. Kapag hindi ka pa lumayas, huwag mo kaming sisisihin kung saktan ka namin.